Alam nyo ba na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sa loob lamang ng kanilang bahay sinilang sa tulong ng kumadrona? And then we take care of them here pagka sila ay nanganak. So that's the reason kung bakit dahil panganak ito si former President Ferdinand Marcos. Kumusta na kaya ang Marcos Mansion sa Batac City na dinarayo ng mga turista matapos may libing na ang mga labi ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani? At ang ating panayam kay Lawag City Mayor Michael Marcos Quion, pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. May ibubuking nga ba siya sa Pangulo noong bata pa ito? One with approximately 31 million votes, which is the biggest vote ever for a President of the Republic of the Philippines. Matapos ang mahigit 3 dekada, muling nakabalik sa Malacanang ang pamilya Marcos matapos ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Hawak din ng iba pang miyembro ng pamilya Marcos ang iba pang national at local positions. Kasalukuyang senador ngayon ang kapatid ni Bongbong na si Amy Marcos. Ang pinsan naman nila, ang bagong House Speaker na si late Congressman Martin Romualdez. At sa Ilocos Norte, ang probinsya ng pamilya Marcos, muli namang nahalal ang anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Marcos Manotoc. Vice Governor naman niya ang tita nitong si Cecilia Araneta Marcos. Ang anak naman ni Bongbong na si Ferdinand Alexander Araneta Marcos III, o mas kilala sa pangalang Sandro Marcos, ilang congressman ng 1st District ng Ilocos Norte. Si Congressman Angelo Marcos Barba naman sa 2nd District ng Ilocos Norte na pinsan din ng Pangulo. At isa pang pinsan ng mga Marcos, si Mayor Michael Marcos Quion ng Lawag City. Pero paano nga ba nagsimula ang pamilya Marcos sa larangan ng politika? Ito ay dahil kay Mariano Marcos ng Batac City, Ilocos Norte. Nagsilbi bilang congressman noong 1925 hanggang 1931. Sa katunayan, bilang pagkilala sa kanya, isinunod ang kanyang pangalan sa isang bayan. Ito ang bayan ng Marcos sa Ilocos Norte na dating bahagi ng bayan ng Dingras. At sa aking biyaheng Ilocos, muli kong binalikan ang dating bahay ng mga Marcos. Dito sa Sarat, Ilocos Norte, kung saan nakatira si Josefa Edralyn Marcos, ina ni Ferdinand Marcos Sr., dito mismo'y pinanganak ang dating Pangulo. Hindi ganito ang dating itsura nito. It's an old house that was renovated twice. Ayon nga sa kwento ng isa sa mga tourism ambassadors na sumalubong sa aking pagbisita sa dating tahanan ng mga Marcos, sa simpleng kwarto na ito sa ikalawang palapag ng bahay, Pakita ko muna sa inyo. isinilang si Marcos Sr. sa tulong ng isang kumadrona. Maliit lang ang bahay actually. So ito, dati na siya dyan, luma. Yan ang araw, hindi pa uso ang kutsyon. So ganyan ang ating kwarto ng araw. So dito talaga siya pinanganak at hindi po ito napalitan ever since? Hindi pa po. Talagang ito yung Yes. original na tama. Kaya makikita mo na kama is really an old Suliya. Talagang luma na siya. Really, Suliya na talagang mahuna na. So we had to reinforce it with plywood sa ilalim. Sa ibabaw. Para hindi lang siya. Kasi there are times when guests request to sit down on the side para magkaroon sila ng pictures. So kapag merong nanghaharana, hindi ito binubuksan ng mga dalaga. Dito lang nila sisilipin
kung sino yung nanghaharana. Actually, bawat kwarto meron yan. For sa ating sa pahangin. So, yan normally ang bubuksan nila and then pupunta sa nanay, sasabihin, Ma, si Mario nandyan. So, kapag okay kay nanay, yung nanghaharana, ipabubuksan ni nanay dun sa katulong yung bintana sa harapan sa salas. At bubuksan din ang ilaw. At andito pa ang ilang lumang damit ng dating Pangulo nung maliit pa lamang. Gayon din ang iba pang dating gamit ng pamilya. So, typical po sa bahay na to talaga na meron silang alsong. Kasi nung araw, hindi pa yung mahahaba ang pag-harvest na gano'n. Kayo ang ginagamit. So, ganyan lang kaiksi. And they put it in their baskets na ganyan. So, diretso na sila. Sa isang bahagi ng bahay, bakas pa rin ang pagiging school teacher noon ni Josefa Edrin Marcos. At hanggang ngayon, gumagana pa rin ang balon na ito na dating ginagamit ng pamilya. Napakalalim nito dahil nga matatagpuan ito sa ikalawang palapag ng bahay. Pero mas nanatili ang nasabing pamilya sa Marcos Mansion sa Batac City na bahay ni Mariano Marcos na ama ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya naman bilang pagkilala na rin sa pamilya Marcos, tinawag ang Batac City bilang Home of Great Leaders. Tabi ng Marcos Mansion, nandito naman ang Marcos Mausoleum kung saan maraming taong nanalagi dito ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero matapos payagang may libing ang bangkay ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani, sarado na ito. Pero bukas pa rin ang bahagi ng bahay ng mga Marcos para sa mga turista na gustong makita ang mga alaala ng dating Pangulo. Samantala sa aking pagbisita kay Lawag City Mayor Michael Marcos Quion sa kanyang tanggapan, hindi maiwasan na pag-usapan ang kanyang pinsan. Aniya, napakalaki ang inaasahan ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtugon sa napakaraming problema na kinakaharap ngayon ng bansa. So, he has received a massive endorsement from the Filipino people. So much will be expected of him. So I hope and pray that he can live up to the expectation of the people. And of course, he will carry on the legacy of his father, of former President Ferdinand Edrin Marcos. Okay, so, but I believe that Bongbong can live up to the expectations of the people. But he must really apply himself very diligently because, you know, the world in which we live in is very different now. Tinuldukan din ito ang mga agam-agam na maninilbihan ito bilang cabinet secretary sa ilalim ng administrasyong Marcos. Mas gusto niya na manatili bilang alkalde ng lungsod. And I believe that he will be able to put together a good cabinet, and in so doing we can address all of these issues properly, because we're really moving into a time in which the world is medyo delicado. This is my second term as the Amati Syudad of Lawag. I can run for another term. I can have 3 terms. And if I do so, that would come to the end of BBM's tenure. So I prefer, actually, quite frankly, I prefer to be dito sa probinsya. Matatandaan naman ng alkalde na naging makulit ding bata noon si Bongbong Marcos at lumaki bilang pinsan na tulad ng mga ordinaryong bata. Actually came dito sa Pilipinas in 1968 and I lived in Malacanang and I stayed with BBM and we used to run around a lot and play a lot together and he was funny. Like an ordinary? Yeah, he's funny. He's an ordinary kid. At break muna tayo sa seryosong usapan dahil game na game pa rin ang butihing alkalde sa pagsagot sa aking mga tanong. Coffee or iced tea? Coffee.
Pansit or spaghetti? Spaghetti. Bread or pandesal? Both. Hot dog or longganisa? Longanisa. Lights on or lights off? Depende. Sexiest part of your body? The sexiest part of my body. Oh, it depends. Depende. Politics or love life? Both. Mabuhay, Boy Pinoy. Congratulations, Apo. Tayo kakanta ng Boy Pinoy. Pag sinabi ang boy, ang sabihin nyo Pinoy. Boy Pinoy!